Hello guys, no, magandang araw sa inyo at kamusta naman po tayo dyan, no? Ayan, this is Laking Davao once again, and everyone welcome back to my channel, guys. Ayan guys, no, hello sa inyo at magandang araw guys, no. So guys, nandito tayo ngayon in the southern part of the city of Davao guys, no. Nandito tayo particularly sa DGT, no, or the Davao Global Township guys, no. So ito yung isa sa main na kalye nila, na which is dyan na yung crossing na yung papuntang Shrine Hills, and then if you're going to left, you know, kung kaliwa kayo papunta kayo ng Matina, and then kakanan papunta ng city center ng Davao, no. So ito guys, no, magkakaroon tayo ng pananggalian na pag-a-update sa mga currently ongoing developments na nangyayari dito inside this township guys, no. So yung unang-una dito guys ay ito mismo nasa harap natin, ito yung DGT Center, no. It's a kinda lifestyle mall guys, no, na medyo kakaiba siya sa lahat ng mga mall na nandito sa Davao, kasi yung facade or the style of the mall here is kinda parang ano siya, no, parang more on al fresco, no. So parang open air siya, no. May mga blocks buildings lang sila na nilagay, which will be siguro mga kung ano na yung mga para sa shopping center and more restaurants dito, no. So yun yung mga pangyayari dito ngayon guys, no. So ito yung building dito na layer, no, parang may dalawang blocks dyan na building. Dito naman na side ay merong tatlo, and then this one na side ay lima na blocks na building, no. Tapos yung dito na area, it's like magiging para siyang it's a large pedestrian, or I don't know if pwede yung mga cars dyan, no, but it will be only 2 lane, no, or single lane, no. So parang ano yan siya guys, no, parang ang pangyayari dito, ang parang kalalabasan sa nakikita ko, parang magiging parang high street tong dito na area guys, no. Ayan, so may mga restaurant shops yan probably on both sides. So yan yung currently na nangyayari dito sa DGT guys, no, itong DGT Center, which is expected natin ito magbukas ngayong taon din guys, no, this last quarter of this year, no. Halos kasabayan niya magbubukas din yung isa pang mall na malapit lang dito, ay yung NCCC Mall guys, no, which is just a few meters away lang dito din galing dito sa township na ito. Ayan guys, no. So yan yung currently na pangyayari dito guys, no. Medyo formado na siya, no. Ayan na siya, no. So parang paunti-unti na tong maglalagay na siguro yan sila ng mga walling dyan guys, no. So mabilis na lang yan, and then more on claddings na lang yung mga ilalagay naman na may mga bago na ngayon guys, no. Ayan, so dito rin guys, no, alam nyo guys na dito na area dito ko parang may nakikita akong possible na dito magkakaroon ng very first here in Mindanao na 3D na billboard guys, no. Kasi meron dyan nilabas, yan siya guys, no. So dito yan siya na area guys, sa may DGT Center. So I don't know, no, kung saan banda dito na area, pero possible, no. Yan yung dito na area natin makikita yung ganyang klaseng na 3D illumination na billboard guys, no. So that's it guys, no. So babalik-balikan natin din to para ma-update natin tong ginagawang DGT. So pag natapos to guys, no, that is the perspective. Yan siya guys, no. Yan siya, no? And possible restaurants, ayan siya, no. Yan yung mga
mga aabangan dito, no. So kakaiba talaga itong lifestyle mall na ito, kasi nga parang ang lumalabas diyan, nakikita natin diyan sa kanyang tawag nito, perspective niya, it's like an open air, no. Tapos more on para siyang garden style, garden theme, no, style, no, sa loob. Ayan guys, no? So parang masyadong presko ang datingan, no. Ayan, very greenery, no. Ayan, so dito naman just in front of this tinatayong DGT Center, which is here, itong vacant lot na ito, dito naman ang itatayo itong DGT Cultural Center, guys, no. Ito, ayan, ito guys, no, na which is expected din, pwedeng simula ng pagtatayo nito ngayong taon, no. So ito yung area niya, guys, itong buong area na ito guys, no. Ayan, medyo malaki-laki rin yung cultural center na ilalagay nila dito, guys, no. I don't know kung how many ang capacity nito, pero it's look big, no. Ayan, so yun yung isa pa expected natin na itatayo dito, guys, no. So yun yung kagandahan ngayon sa mga nagtatayuan ng mga private business district, guys, kasi unlike before, no, maliban sa Ayala, kasi sila na yung nag-i-initiate, no, naglalagay mismo kung ano yung mga ilalagay nila sa business district, no, and then everything follows, no. Ayan, katulad sa Ayala, guys, nung ginawa nila yung Ayala Triangle in Makati, doon nila nilagay yung kanilang kanilang Ayala Tower, no, yung mga kanilang sa mga business din na connected sa Ayala, no. And then yun na, no, na mas madali silang nakapag-promote at saka para sa mga ibang investors to invest doon sa area nila, no. So nagtayuan na rin ng mga ibang buildings, no, naging patok na. So ganun din yung ginawa ni Ayala dito sa Abriza, like in Abriza district, guys, no, nung tinayo nila yung mall, no, and then sinundan na nila ng hotel nila, yung Seda, and then the first tower na residential tower ng by Ayalas here, no. Tapos ayun na, nagsunod-sunod na, no. Tayo na rin sa tabi niya yung isang condo, no, and then yung Inspira, and then the Aeon Towers, no. Ayan, so ganun ang mga maganda ngayon, no. Unlike kasi sa iba na katulad same sa Santa Lucia, guys, they just develop the land, no, and then yun lang, no, mag-aano sila ng kung parang ipopromote lang yung land, no. Mas maganda kasi pagka yung investors may nakikita na something na development na nangyayari, mas interesado sila doon, kasi meron ng mga possible na nakatayo na, no. Ayan, so ito, guys, no, ito na yung nangyayari dito naman sa tabi lang din nitong DGT Center naman, guys. Lilipat tayo doon sa may bandang harap para makita natin ang currently na nangyayari naman, no. Ito, so malapad din yung kanilang guys, no, yung kanilang kalsada, no. It's like it's a 3-lane road, no, per direction. So halos 6 lanes din, 6 lanes din all in all, no. Ayan, no, tapos maganda yung kanilang sidewalk, ang lapad, and may sariling bike lane talaga na hindi na mag-share sa kalsada. Ito, so dito naman na area, guys, which is tabi lang nitong ginagawang DGT Center. Ito na yung bandang sa side portion niya. Dito naman, guys, will be I think this is a 2 hectare of area, na total land area. Ang gagawin dito, guys, is the central park of this township, no. Ayan, ito yung parang magiging pinaka breathable space nitong township na ito, no. Parang ito yung kanyang magiging baga ng itong district na ito, no. So this will be the park, may mga puno, no, and different kinds of ayan, tapos may mga connectivity yan through papunta sa lifestyle mall mismo, no. So yun ang ganda. So ganyan ang magiging design niya, guys. So ayan, no. And then probably ang nakikita natin dyan sa kanyang perspective, just in front of this park will be
a school, no? Diyan pala itatayo ang a school, no? De La Salle School. Yun yung isa pa sa expected natin na itatayo dito, no? And then doon sa kabilang side naman will be the corporate offices and some of the residential condos naman na magtatayo all over the place, guys, no? Actually, guys, ngayon, guys, may napansin ako dito. Ngayon lang merong ginagawa dalawang soil test, guys, no, dito sa area na ito. So probably ang indication niyan may future development na mangyayari, no. I don't know if that will be the premium residential towers na ila-launch nila, no, na parang ni-launch yata nila in 2023, and for ano na yata, no, para ngayong 2024, prepared for 2024 construction for 2024, guys, no, this year. Ayan, no, na may budget na yan from Cebu Landmasters pa rin, guys, no. So yun yung ano. So ito may nangyayaring soil test, isa dito at saka isa doon sa may bandang likod, guys, no. Ayan, doon banda. So I don't know, tinanong ko rin dito yung ano, sabi nila soil test lang, hindi naman nila alam kung what will be the project, no. It's a, basta sabi lang nila high rise build, ano daw, no, it's a building. So probably siguro yun na yun, no. It's either, kasi ang inaabangan dito this year natin, ang expected natin dito sa DGT is the corporate towers, no, office building, which will be I think a 24 to 26 stories, guys, no, of building. Pero ang kanyang meters in height, I think aabot siya ng 130 plus meters, no, in height, no. So mataas siya, guys, no, mas mataas siya compare sa Vivaldi Residence. And ang kagandahan niyan kasi ang area na ito elevated, no. So magiging grabe yung impact nung possible na itatayo na corporate tower sa skyline ng Davao, kasi although kahit 24 stories lang siya or 26 stories, 130 plus meters siya, no. Ayan, yan yung ano, no. So probably, no, baka ito yan, no, yung ginagawang soil test dito, or the premium na two premium na condominiums naman din na itatayo, no. Ayan. So yun yung mga nangyayari dito ngayon, guys, no, currently. Pero actually ang pagkakaalam ko talaga, yung premier yung kanilang corporate tower is kung saan naka-locate yung kanilang parang night market dito, guys, no. Alam ko yun yung position, no. Kung makikita natin diyan sa perspective nila, yan yung may araw na yan, that will be the corporate tower, guys, no. So I think, no, later on pupunta tayo doon, kasi nakita ko binaklas na yung parang night market. So probably anytime soon talaga dito na itatayo na yung they will start the construction of the corporate towers, guys, no. Ayan. So ito, no, guys, no. So dito naman sa kabilang side is the East Village, no, the ongoing construction of the East Village. 6 towers yan siya, guys, no. Ang pinakamataas diyan is 24 or 22 story na condo, no, which is the tower 5 and tower 6 yata na yan, no. The rest will be 14, 16, 14, 12, parang ganun, no. Hindi pantay-pantay yung ang itatayo na buildings, no. Ayan. So lilipat tayo doon banda, pero hindi tayo pwede lumapit kasi doon sana ako mag-uumpisa kanina, kaya lang sinita ako ng gwardiya dahil I think because of the there is a VIP residing on very near on that area, guys, no. So naiintindihan natin yon, so bawal daw mag video doon. So sige na lang, so lalapit lang tayo ng konti para makapag video tayo, makita natin yung progress ng East Village, guys, no. Ayan. So yun yung mga nangyayari dito na area, guys, sa side na ito. Okay, so ayan, medyo may nakikita tayong dumadaan na aeroplano, no. It's the Xiamen Air. Medyo okay lang dito talaga, no. Medyo okay na dito, mataas na building, guys, na medyo malayo na, no. Although parang malapit-lapit konti, pero medyo malayo-layo na talaga tong area na ito sa flight path ng
Davao International Airport. Okay, so kung makikita nga natin dito guys, yung isa pa sa project ng Cebulan Masters is the One Paragon, which is that is a 26 stories guys, no, pero ang laki ng impact niya sa skyline, parang kasing taas niya si Aeon Towers I think, no, ng Bahada na 33 stories. Ito 26 stories lang yan siya guys, no, yung residential tower ng One Paragon, no. So kasi ang difference kasi dito na side, sa south side guys, medyo elevated na yung area na ito guys, no, especially kung saan tayo ngayon, no, itong DGT Center, medyo elevated, kaya kung ano itatayo dito more than 20 stories is ang laki ng impact niya sa skyline ng Davao guys, no. Ayan, so ngayon guys, iikot tayo, pupunta tayo doon banda sa may dito muna tayo, no, sa kabilang side, yung sa may kung saan yung expected natin na itatayo yung corporate towers guys, no. Okay guys, let's go. Ayan guys, so iikot tayo dito, titignan natin tong itong DGT Center. Pupuntahan muna natin kung saan yung ginagawa na may nangyayaring soil test guys, no, which is this one, itong lot 2 at saka lot 1 guys, no. Ito dito may nangyayaring soil test, so in the near future meron tayong expect na possible na itatayo dito, no. Ayan, no. Yan yung pang soil test nila. Ito, no. Ayan. Ayan guys, no. So yun. Alam nyo guys, no, na ano ko din tong Davao Global Township, na ano ko siya na parang halos same, no, although this township is inspired by BGC of Taguig and Cebu's IT Park, no, ano, no, yung IT Park Cebu, no? Yun yung inspired nitong DGT Center, no. It's not ano, pero actually doon kinuha yung inspiration nitong tinayo tong DGT, no. Ayan. So ganda ng ano nila. Halos nga noon may naalala ako guys, no, nung around mga bandang 98 yata or 1999, no, when BGC was still on the progress of ano, no, yung ginagawa lang, kakagawa pa lang, ay one time napadaan kami dyan na galing from Makati going towards kami to Bikutan, no, doon kami dumaan. At halos parang ganito, no, wala siyang laman, no, and na may mga paunti-unti lang mga itinayo, no. Ang alam ko noon, ang mga time na yun, ang tinatayo doon yung parang twin tower na residential condominiums guys, no, na napakataas din, no. Ayan, so tapos nagsunod-sunod na nung nag-develop na si Mega World, no, and then ayun, no, until ngayon. Ngayon ang kinalabasan na ng BGC is ang ganda na, no. Ayan. So ito yung isa sa mga ano naman guys, no, dito sa may bandang back, likod na siya ng area na ito naman dito guys, meron din soil test na nangyayari dito guys. Ayan, ito guys, no. So yan, yan yung mga possible na pwede nating abangan dito guys, no, kasi may nangyayaring soil test. So probably in the future there will be a development or a construction will happen there guys, no. So yun, no. Ayan yung DGT Center, no. Ayan, ito yung isa sa mga access road guys, no. Ang laki din to guys, no, because this is a 25 hectares of land, no. Malaki-laki rin, malapad-lapad rin tong area na ito actually guys, no. Ayan.
So maybe 10 years in the making. After 10 years, grabe na, no? This area will be dense, no? The same thing goes na yung nangyari sa BGC guys, no? And Cebu IT Park, no? 10 years, after 10 years na grabe na yung pangyayari na sa area na yan. Ayan. So ito guys, no? So pupuntahan natin kung saan yung tawag nito, yung night market na nangyayari guys, no? Kasi nakita ko binaklas na nga nila yung area na yan. So let's go guys. Ayan guys, no? So before pala tayo pumunta doon sa may area kung saan yung may night market na nangyari, dito na lang muna tayo guys, no? So itong nakikita natin may mga nakatayo ng bakal, that is already the construction of the 6 towers nitong East Village guys, no? Ayan. Ayan guys, no? Medyo ayan na siya. I think they are now preparing to install a T-crane, no? Ayan. Parang may nakikita kasi ako, no, na yung paglalagay ng T-crane guys, no? Ayan. So yan na yung latest development sa East Village naman, no? So hindi siya ganun ka ano lang, kasi ayun yung DGT Center guys. Ayan. Ayan guys, no? So yun, dito lang tayo banda guys, kasi hindi nga tayo pwede doon banda mag video, pinagbabawalan, no? Ayan. So ito siya guys. So napipicture out ko talaga tong DGT in the next 5 years. Very alive na tong area na ito guys, no? Ayan. So ngayon guys, before we end our video, doon tayo sa kung saan nakapwesto yung dating night market nitong DGT night market guys, no? Okay, let's go. So ito guys, no, nandito na tayo. Ito yung dating tinatayuan nung night market dito guys, no? So malapit lang siya dito sa tinatayong ginagawang DGT Center, no? Ito yung sa kabilang side naman ng DGT Center, kasi ito naman din yung isa pa sa main road nitong DGT guys, no? Ito, no? Ayan. So yun banda, doon banda yung tinatayong East Towers, no? East Village, no? Ayan. So ito guys, no? So nakikita natin dito cleaner out na nila, no? Kasi kung papansinin natin diyan sa perspective nila, ayan, or sa project plan nila, itong area na ito ang tatayuan nitong DGT Corporate Tower guys, no? Ayan, facing doon sa may MacArthur Highway, no? So yun yung possible, no, na pwedeng mangyari dito guys, no? There's a reason why bakit tinanggal na to nitong night market dito, no? So probably yun nga, no, I think nasa right track sila sa timeline nila, at saka yung sa ni-release nilang statement by 2024, corporate tower and 2 premium residential condos naman ang ila-launch nila, no? Ayan. So yun guys, no, yan yung actually na currently na mga pangyayari dito sa Davao Global Township. Ayun. Ayun guys, no. So ito yung magiging lusutan nung kalsada doon sa kabila naman. Yung sinasabi kong kanina, parang magiging huge pedestrian or probably pwede rin naman cars, no, ang dumaan. Pero sa tingin ko no, parang magkakaroon ng mga tables and dito sa along this pedestrian na ito. Ayan guys, no. Ayan. So ito. So ang nangyayari ngayon guys, no. So konting recap ulit tayo, no.
ang ginagawa currently na ginagawa dito inside the DGT is this one, the DGT Center, which is the lifestyle mall of this district, no, that is expected to be open this fourth quarter of the year 2024, no. And then a park, a central park, just right beside this mall, no, or the DGT Center is now being constructed also, no. Tapos yung DGT Cultural Center, which is wala pa namang nangyayari, pero possible anytime yan this year na gawain, no. And then we saw a two na yung itong soil test, no. So probably soon then there will be a construction that will happen kung saan sila nagso-soil test, no. Itong isa dito at saka yung doon sa may bandang likod, na. And then this East Village, guys, no. Itong 6 towers na East Village, guys, no. Yun yung mga currently na mga pangyayari dito, guys, no. And then I think ito, no, yung mga naka-prepare na yung para sa underground cabling nila. Diyan na kasi lalagay yung mga possible yung para connected doon sa mga establishmento na magtatayuan dito all over this place, guys, no. Ayan, no. So yung mga nakikita nyong condos and that is not part of the DGT anymore, guys, no. Nakalimutan ko, I think that is the Maldives Oasis, guys, no. Meron din yan silang new project which will be 4 towers or 3 towers, no, na itatayo banda sa may likod na 24 or 26 stories din ang taas, guys, no. Ayun. So itong southern part of the city of Davao is ang lumalaban talaga to doon sa northern side naman ng Davao City, which is the Lanang area, no. Ayan, no, medyo humahabol itong southern part, guys, no. So in the next following 2 years to 3 years, guys, iba na ang skyline dito na area, no. So dito naman na area, guys, ito, no, just right after pagpasok mo dito sa may gawing kaliwa mo, may ginagawa sila dito, no. I think they are now adding more road or something, no, parang street, no. Ayan, so siguro may gagawin din dito in the next future, guys, no. Ayan, kasi masyado malapad itong area na ito, eh. So I think gumawa sila ulit ng isa pang kalsada, no. Ayan, that will magko-connect lang to lahat. Ayan, guys, no. So that's it, no. That's our latest update here in the Davao Global Township, guys, no. Ayan, so please like and share this video, guys, no. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa akin, guys, please do so, subscribe na po kayo. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga kaganapan dito sa Metro Davao, guys, no. Ayan, so para ma-update naman kayo kung ano mga pangyayari meron ang Metro Davao, guys, no. Ayan. So guys, no, sa akin paalala sa inyo na mag-iingat tayo sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay, guys? So guys, this is Laking Davao once again, updating you about this Davao Global Township. Thank you so much. God bless us all and adios.